Ang sikreto ng 3 segundos. Ang tahimik na revolusyon ng mga balikbayang Pilipino na nagpapabago sa ating lipunan. Isipin mo, pagkatapos baguhin ng mga turistang mas tamang sabihin, mga balikbayan Pilipino ang sistema mismo ng Mactangan Cebu International Airport, MCIA, isang tahimik na revolusyon ang nagaganap ngayon sa Cebu na nagpapabago sa pundasyon ng ating lokal na kaayusan. Para silang mga manlalakbay sa oras na nagmula sa hinaharap. Ang ikinagulat ng mga lokal na tauhan ay ang kanilang pagkakapila na tila hukbo mas organisado pa kaysa sa militar at isang personalidad na parang artificial intelligence, AI. Napakalaki ng kanilang impluensya na mayroon ng ibang nasyonalidad na nagtatangkang magpanggap na sila na lumilikha ng kakaibang sitwasyon kung saan sinusubukan nilang tularan ang mga batas. Gayunpaman, iisa ang sinasabi ng mga lokal. Ang tunay ay nakikita sa loob lamang ng true segundo. Bakit sila lang ang tanging espesyal? Bakit kusang loob na nagsimulang matuto ng kani-kanilang wika ang mga tauhan ng paliparan? Kapag nalaman mo ang sagot, tiyak nakikilabutan ka sa nakatagong lakas ng isang pangkat ng mga Pilipinong dayo. Halina at tingnan ang hindi kapani-paniwalang katotohanang nagaganap sa MCIA. Ang tunay na balikbayan ay makikita sa loob ng 3 segundo. Isang realidad na bumabagabag sa buong Visayas. Ang mga katangiyang nasaksihan ng isang taga Cebu sa paliparan ay nagdulot ng pagkagulat sa buong bansa. Ang tunay na dahilan kung bakit kusang loob na nag-aaral ng Tagalog at Bisaya ang mga tauhan ng paliparan. Isang emergency situation ang nagaganap ngayon sa MCIA. Kapag dumating sila, ang himpapawid ng paliparan ay lubusang nagbabago. Sinasabi na ang mga dayuhan mga turista at balikbayan ay nagpapayanig sa buong Pilipinas. Ngunit isang mas nakakagulat na bagay ang nangyari kamakailan. Ang mga taga-ibang bansa ay nagsimulang gayahin sila, subalit ang peke ay makikita sa loob lamang ng 3 segundo. Mukhang may kakaibang DNA ang mga tunay na Pilipino. Mula sa paliparan hanggang sa mga destinasyon ng turista, isang espesyal na paraan upang makita ang pagkakaiba ng tunay at peke ang lumitaw, at ang mga kumpanya ng eroplano ay nag-uunahan upang makuha ang ruta na ito. Ano ba talaga ang espesyal sa kanila? At bakit sinusubukan ng mga banyaga na gayahin sila? Ako si Anya de la Cruz. Naglingkod ako bilang isang mamamahayag sa The Cebu Daily Tribune sa loob ng 20 taon. Hindi ko kailanman naisip na ang buhay ko ay lubos na magbabago sa araw na iyon. Alas 8:15, 8:00, Kim 10 AM, umiinom ako ng sikwat, mainit na tsokolate sa isang coffee shop malapit sa Magellan's Cross. Ang Basilica Minore del Santo Niño ay nananatiling maganda sa labas ng bintana at lahat ay tila mapayapa. Nang tumunog ang telepono, nanindig ang balahibo ko nang makita ang pangalan sa screen. Marco Reyes, Operations Manager ng MCIA. Sa 20 taon kong karera, hinding-hindi ako direktang tatawagan ni Marco sa ganitong oras. Anya, mamamahayag. Nanginginig ang boses niya. Pumunta ka agad sa paliparan. Si Marco na kilala ko ay kalmado kahit pa umuusok ang makina ng eroplano. Ang kanyang pag-aalala ay patunay na may isang bagay na hindi pangkaraniwan ang nangyayari. Anong nangyayari? Terorismo ba? Hindi. Mas kakaiba pa. Medyo nag-atubili siya bago magsalita ng isang bagay na mahirap paniwalaan. Ang mga balikbayan na ito, binabago nila ang buong sistema ng ating paliparan para silang mga tao mula sa ibang dimensyon. Muntik nang dumulas ang tasa ng kape sa kamay ko. Binabago ang sistema. Mga taong galing sa ibang dimensyon. Habang sumasakay sa taxi patungong paliparan, lumaki ang aking pag-aalala. Sumulyap sa akin ang driver sa rearview mirror. Mamamahayag, di ba? May nangyari ba sa airport? May mga nag-iikot na pulis mula pa kaninang umaga. Sinabi ni Marco na hindi ito aksidente, ngunit nang magsimulang makita ang pasukan ng paliparan, nakaramdam ako ng kakaibang panginginig. Sumisigaw ang aking 20 taong instinct bilang mamamahayag, hindi lang ito basta pangyayari. Ngunit hindi ko alam noong panahong iyon na ang masasaksihan ko ay hindi lamang isang balita, kundi ang simula ng isang revolusyon na lubos na magbabago sa pananaw ng industriya ng turismo sa buong mundo.
Nakarating ako sa paliparan at umakyat sa itaas na palapag kung saan naghihintay na si Marco. Seryoso ang mukha niya. Mas seryoso kaysa sa karaniwan. Salamat talaga at dumating ka, Anya. Mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay. Naramdaman ko ang bahagyang panginginig. Ano po ba talaga ito? Parang iba ang boses niyo kanina. Pagkatapos mag-atubili, dahan-dahan nagsalita si Marco. May isang bagay na kakaiba ang nangyayari sa paliparan na ito. Paano ko sasabihin? May isang partikular na grupo ng mga balikbayan na bumabago sa sistema mismo ng paliparan. Binabago ang sistema? Nagtataka kong tanong. Binabago pati ang schedule ng trabaho ng mga tauhan. Sa simula, akala ko aksidente lang, pero ngayon sigurado na ako, hindi ito aksidente. Ito ay sistematiko, sadyang o mas tamang sabihing natural na kultural na penomena. Sumandal ako sa sandalan ng Silya, iniisip ang kanyang sinabi. Ang MCIA, isa sa pinakamalaking paliparan sa Pilipinas, na ginagamit ng milyon-milyong pasahero taon-taon. Hindi ka panipaniwala na ang sistema ay nagbabago dahil sa isang partikular na grupo ng balikbayan. Sa totoo lang, noong una akala ko nag-iilusyon lang ako. Pero sinasabi rin ng ibang tauhan ang parehong bagay. Lalo na ang mga tauhan sa check-in counter at security. Pati na rin ang mga tagalinis. Ano ang partikular na pagbabago? Sumulyap si Marco sa paligid, binaba ang boses. Gumagalaw sila na tila isang hukbo. Ngunit mas sistematiko at mas mahusay kaysa sa isang hukbo. Lahat ay planado, walang pagkakamali, at walang pagkaantala. Nakakatakot noong una. Verita Ana, taga saan ba silang balikbayan? Malalaman mo kapag nakita mo ng direkta. Maari ka bang bumalik bukas ng ika-7 ng umaga? Iyon ang oras na pinakamalinaw na makikita. Tuwing Martes at Biyernes ng umaga ang dating ng marami sa kanila. Tumango ako. Ganap na napukaw ang aking kuryosidad bilang mamamahayag. Ang seryosong ekspresyon ni Marco at ang boses niya ay nagpapahiwatig na hindi lang ito basta pagmamalabis. Sige po. Magkita tayo bukas. Talagang curious ako. Ma, 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 Ara, Anya, may isang bagay akong gustong sabihin. Hindi lang ito tungkol sa trend ng turismo. Pakiramdam ko, ito ang simula ng isang mas malaking pagbabago. Isang bagay na babago sa konsepto mismo ng turismo na alam natin. Kinaumagahan, alas 6:30, 6:30 a.m., mas maaga akong gumising ng isang oras. Naligo ako at nag-agahan, saka nagtungo sa paliparan. Malamig ang hangin sa madaling araw, ngunit ang kuryosidad ko bilang mamamahayag ay lubos na nagpalayas sa antok. Pagdating ko sa paliparan, maaga pa, ngunit puno na ng tao, gaya ng sabi ni Marco. Magkikita kami sa bandang gate ng pag-alis sa Terminal 1, eksaktong alas, 7:00. Dumating ako ng mas maaga, at habang tinitingnan ang paligid, inobserbahan ko ang karaniwang tanawin ng paliparan. Ang MCIA sa madaling araw ay may sariling kakaibang kapaligiran. Mga turistang pagod at palakad-lakad. Mga businessman na nagmamadaling hanapin ang kanilang gate. Mga pamilyang nahihirapan sa mabibigat na maleta. Lahat ay abala, patungo sa kani-kanilang destinasyon. Nag-order ako ng kape at umupo sa tabi ng bintana. Sinimulan kong obserbahan ang mga tao. Nangyari iyon. Bigla, nagsimulang lumitaw ang isang kakaibang tanawin sa isang sulok ng paliparan. Dose-dosenang tao ang gumagalaw na tila isang nagkakaisang organismo nang hindi nagkakamali ang pila. Noong una, akala ko ay mga grupo ito ng tour, ngunit may kakaiba. Walang sinuman ang lumalabag sa pila, at sila ay gumagalaw sa isang perpektong pormasyon. Wow, ano yan? Hindi ko namalayan na napabulong ako. Ang mas kakaiba pa ay ang mga smartphone na hawak nila. Lahat sila ay nakatingin sa parehong screen. Nalaman ko sa huli na isa itong app na nagbabahagi ng lokasyon ng buong grupo sa real time. Ito ay tumpak at sistematiko na para bang ginagabayan sila ng isang satellite. Sa bawat screen, ipinapakita ang mapa ng paliparan kasama ang isang pulang tuldok at ang ruta ng paggalaw ay ina-update sa real time. Nang biglang may nagsalita sa likod ko, nagsimula na naman sila.
Nakakagulat pa rin sa tuwing nakikita ko. Paglingon ko, nakita ko ang isang babaeng tauhan na nakasuot ng uniforme ng Cebu Pacific. Nakangiti sa akin, ang kanyang name tag ay nagsasabing Liza Santos. Madalas mo bang makita ang ganitong tanawin? Tanong ko, hindi maitago ang kuryosidad. Opo, halos araw-araw. Taga saan ba silang balikbayan? Tanong ko. Ngumiti si Liza. Malalaman mo kapag nakita mo. Tiyak na magugulat ka. Pumasok si Marco. Anya, dumating ka na. Nakita mo. Kakatapos ko lang makita. At talagang kakaiba. Hindi ko pa nakita ang ganoong kaayusan. Ito pa lang ang simula. Punta tayo sa check-in counter. Liza, maaari mo bang ipaliwanag ng detalyado kay Anya? Opo, syempre. Sa totoo lang gusto ko ring ikuwento ito sa isang tao. Kasama si Liza at Marco, nagtungo kami sa lugar kung saan naroon ang check-in counter. Habang ang ibang turista ay nagkakagulo sa harap ng check-in counter, ang mga balikbayan ay gumagalaw na tila nagsasagawa ng isang pre-planadong operasyon. Bawat isa ay pumunta sa kanilang itinalagang posisyon, kinuha ang mga kinakailangang dokumento ng tumpak, at pumila. Ang isang grupo ay may humigit kumulang 30 katao, ngunit tila kinokontrol ng isang leader ang buong grupo sa isang kumpas lamang ng kamay. Walang salitang binibigkas, ngunit tila alam ng lahat kung ano ang eksaktong dapat gawin. Nakakamangha talaga. Saan galing ang planong iyon? Bulong ko, humahanga. Mga kawani ba sila ng travel agency? Bulong ko. Bulong ko. Umiling si Liza. Hindi. Mga ordinaryong balikbayan lang sila. Ang nakakagulat ay halos lahat ng grupo ng balikbayan ay ganito ang estilo. Sa sandaling iyon, napagtanto ko. Kung bakit nag-alala si Marco. Kung bakit gusto niyang ipaalam ito sa akin. Hindi lang ito isang trend ng turismo. Ito ang pagdating ng isang ganap na bagong kultura ng paglalakbay. Liza, kung may oras ka, maaari mo ba akong bigyan ng mas detalyadong kwento? Maingat kong hiniling. Sumulyap si Liza sa paligid at tumango. Oras ko na ng pahinga. Okay lang. Pumunta tayo sa staff lounge. Ikuwento ko sa iyo ang mga nakakagulat na bagay na naranasan ko nitong nakaraang ilang taon. Kasama si Marco, sumunod ako kay Liza papasok sa staff area. Tahimik ang lounge. Nagsimulang magsalita si Liza habang nagtitimpla ng kape. Sa totoo lang, noong una, hindi ko rin pinansin. Sa 10 taon kong pagtatrabaho dito, nakita ko na ang maraming tao mula sa iba't ibang bansa. May kani-kanilang katangian ang bawat bansa, pero akala ko hindi sila gaanong nagkakaiba. Malakas magsalita ang mga Amerikano, magalang ang mga Briton, at sabay-sabay gumalaw ang mga taga-China. Iyon lang ang naisip ko. Uminom siya ng kape at nagpatuloy. Ngunit may isang grupo na talagang nagsimulang lumitaw. Nabigla talaga ako nang una ko silang makita. Para silang mga tao mula sa hinaharap. Ano ang pinaka-nakakagulat? Lahat. Una, napakatumpak nila sa oras. Ang mga turista mula sa ibang bansa ay madalas na nagmamadali sa deadline ng check-in, ngunit ang mga balikbayan ay laging may sapat na oras at dumarating ng maaga. Eksaktong 2 oras bago. Hindi 2 oras at 10 minuto, hindi 1 oras at 50 minuto, kundi eksaktong 2 oras bago. Baragan. Ayon sa paliwanag ni Liza, karaniwang dapat dumating sa paliparan 2 oras bago ang pag-alis ng international flight, ngunit halos lahat ng pasahero ay hindi sumusunod sa oras na ito. Lalo na ang mga lokal na manlalakbay ay madalas na nahuhuli, iniisip na parang domestic flight lang. Pero ang mga balikbayan na ito ay talagang kakaiba. 2 oras ang basehan. At kung minsan, dumarating sila ng 3 oras bago. At inihahanda nila ang lahat ng dokumento ng perpekto. Akshay. Perpekto ang paghahanda ng dokumento. Ano ang ibig sabihin yan? Passport, visa, boarding pass. Siyempre. At alam mo ba? Eksakto nilang inaayon pati ang bigat ng kanilang bagahe. Ang ibang pasahero ay hula-hula lang ang bigat ng bagahe habang nag-eempake, ngunit ang mga balikbayan na ito ay tinitiyak na tinimbang nila ito ng maayos sa bahay. Eksaktong 22 kilo ang kanilang target.
Hindi ko pa nakita kailanman na nagbayad sila ng labis na bayarin sa bagahe. And thus, nabigla ako nang marinig ang kuwentong ito. Naalala ko ang aking sarili na nagmamadali sa paliparan dahil sa bigat ng bagahe. Naalala ko ang pagbabayad ng 200 para sa excess baggage minsan. Kaya, napakabilis ng check-in nila. Karaniwang tumatagal ng 3 hanggang 5 minuto bawat pasahero, ngunit ang mga balikbayan ay natatapos sa loob ng 1 minuto. Lahat ay handa, pagpapakita ng passport, paglagay ng bagahe, pagtanggap ng boarding pass na pakakinis, tila isang conveyor belt sa pabrika. Desha, nag-atubili si Liza bago magkuwento ng isang mas kawili-wiling bagay. Sa totoo lang, noong una, medyo nag-alala ako. Akala ko may nagawa kaming pagkakamali. Ang ibang pasahero ay nagtatanong at nagkukumpirma. Ngunit ang mga balikbayan na ito ay walang itatanong. Alam na nilang lahat. Ano ang alam na nila ng maaga? Ang gate number, ang oras ng pag-alis. At pati na ang layout ng paliparan. Minsan, nagulat ako nang malaman ng isang balikbayan ang impormasyon sa pagbabago ng gate ng mas tumpak kaysa sa akin. Nang tanungin ko, sinabi niyang sinasagot lang niya ang real-time na update ng airport app. Noong una, medyo kakaiba ang pakiramdam, pero ngayon, nagpapasalamat na ako. Sumaya ang ekspresyon niya. Kapag sila ang hahawakan, sila ang pinakawalan sa stress. Talagang pinapadali ang trabaho. Ang ibang pasahero ay tumatagal ng 5 hanggang 10 minuto para sa check-in, ngunit ang 30 kataong grupo ng balikbayan ay natatapos sa loob ng wala pang 2 minuto. Ano pa ang pagkakaiba nila kumpara sa mga pasahero mula sa ibang bansa? Pagkatapos mag-isip sandali, nagbigay si Liza ng mga konkretong halimbawa. Ang mga pasahero mula sa Amerika o Europa ay karaniwang individualista. Sinusubukan nilang gawin ang lahat ng mag-isa, kaya madalas ang pagkakamali at tumatagal. Sa kabilang banda, ang mga balikbayan na ito ay gumagalaw bilang isang grupo, ngunit napakatahimik at maayos. Parang nag-iisa lang sila, pero organisado. Tahimik, sa anong paraan. Hindi sila nagpapalabas ng malakas na boses. Tila nag-iingat sila upang hindi maistorbo ang ibang pasahero at hinding-hindi sila nagrereklamo. Kahit maantala ang eroplano o magkaroon ng problema, tahimik silang naghihintay. Sa halip, ginagamit nila ang oras na iyon para gumawa ng ibang bagay. Adjustang na. Ang bahaging ito ay talagang nakakagulat. Karaniwan, kapag may problema sa flight, ang mga pasahero ay nagpoprotesta o nagagalit, ngunit ang mga Pilipino ay iba. Minsan may nangyari na talagang nakakaantig ng damdamin. Naantala ang check-in ng 2 oras dahil sa pagkasira ng makina. Galit na galit ang ibang pasahero at nagreklamo. Ngunit ang mga balikbayan na ito ay tahimik na naghintay at sa halip sinuportahan pa kami. Mahirap po yan. Kahit dahan-dahan lang po, okay lang, sabi nila. May isang nagbigay pa sa amin ng mga pasalubong na chocolates para kainin naming lahat. Tunay na taos puso ang boses ni Liza. Napakalaking pasasalamat namin noon. Sa totoo lang, sobrang stress din kami, pero lumakas ang loob namin nang marinig ang mga salitang iyon. Nang matapos ang aming pag-uusap ni Liza at lalabas na sana kami ng lounge, bigla siyang tumigil, tila may naalala. Ay, sandali. May gusto talaga akong ipakita sa iyo, Anya. Talagang magugulat ka. Boar guys. Muli niya kaming dinala sa check-in counter. Sa staff-only space sa likod ng counter, may maliit na kahon ng dokumento. At doon, kinuha niya ang isang piraso ng papel at ipinakita sa amin. Ito, nakalimutan kahapon ng grupo ng balikbayan. Nag-isip ako kung ilalagay ba sa lost and found, pero napakaganda kaya itinago ko muna. Nang hawakan ko ang papel, natigilan ako. Sa unang tingin, mukha lang itong isang karaniwang itinerary, ngunit nang suriin ko ito ng mas malapit, higit pa ito sa isang simpleng itinerary. Puno ng sulat sa isang A4 na papel, bawat oras ay hinati-hati, at ang oras ng pagdating at pag-alis sa lahat ng lugar ay eksaktong nakatala. Pati ang oras ng paglalakbay ay kinakalkula bawat minuto. 9 a.m. Pagdating sa Magellan's Cross. 9:30 a.m. Pag-uwi ng simbahan. Basilica. 10 a.m. Kape sa kapehan. 11 a.m.
pag-alis. 11:15 a.m. pagdating sa pasyalan. 11:30 a.m. pagpasok sa Fort San Pedro. 12:15 p.m. tanghalian sa Lartian BBQ. 12:50 p.m. pag-alis sa Colon Street. Labang 6 p.m. pagdating sa Osmeña Peak. Ganito kadetalyado ang schedule. Ang mas nakakagulat pa ay ang estimated waiting time at crowd density na nakalista para sa bawat lugar. Waiting time sa pasyalan tuwing weekdays umaga, average 20 minuto. Weekend, umaga, 35 minuto. Fort San Pedro, hapon, bumababa ang bilang ng mga bisita. Waiting time, less than 10 minutes. Puno ng ganitong impormasyon ang papel. Nakakamangha talaga ito. Paano nila nalaman ang lahat ng impormasyon na ito? Tanong ko, humahanga. Tumawa si Marco at sumagot. Hindi pa tapos iyan. Tingnan mo ang likod. Ang likod ay puno ng mas detalyadong impormasyon. Nakasulat doon ang mga sistema ng transportasyon sa Cebu, kasama ang dalas ng bus, jeep, at tinatayang oras ng paglalakbay. Kasama pa ang impormasyon tungkol sa panahon. Rain probability 30%, payong, kailangan. Temperatura 2007 degrees. Light jacket, inirerekomenda. UV index, mataas. Sunblock, mahalaga. Mayroon pang mga memo na ganito kadetalye. Ang pinakanakakagulat ay ang emergency plan. Plan B. Naubusan ng ticket sa Basilica Tour. I-shift sa pagbisita sa Museo Sugbo. Plan C. Bagyo, ulan. Unahin ang pamimili sa Ayala Center, Cebu. Plan D. Pagbaha sa Lapu-Lapu. I-shift ang tour sa Mactan, Newtown. Handa sila sa lahat ng posibleng sitwasyon. Nakasulat pa ang pros at cons ng bawat plano at ang tinatayang gastos. Talagang nakakamangha ang mga taong ito. Ang paglalakbay ay nilalapitan nila ng ganito kasistematiko. Nagpahayag ako ng taus-pusong paghanga. Ipinakita ni Liza ang isa pang papel. Ito ang listahan ng pamimili. Nakalimutan din ng isang Pilipino. Talagang nakakagulat din ito. Ang shopping list ay isa ring masterpiece. Ang presyo ng bawat brand ay ipinakita ng sabay sa Philippine Peso, PHP. Drid Manjus, Brand A. Colon Saint Supermarket, PHP 1080. Sa tindahan ng pasalubong, PHP 20 Price difference, PHP 70. Manuka Honey MGO 55 plus. If available. Rostons PHP 2,500. Sa online store, PHP 2,350. Price difference PHP 150. May price comparison ang lahat ng produkto. Ang mas nakakagulat pa ay ang pagsasaalang-alang sa pagbabago ng exchange rate. Exchange rate, PHP 55 per USD base. If bumaba ang USD, PHP, bilhin ang pasalubong bago umalis. Ano? Parang level na ng financial expert ito. Nagulat si Marco. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang maliit na memo na nakasulat sa pinakailalim ng plan. Igalang ang lokal na kultura. Pag-iingat sa ibang turista kapag kumukuha ng litrato. Huwag mag-ingay. Panatilihin ang kaayusan ng pila. Walang tip na ibinibigay sa mga kainan kung hindi ito nakaugalian. Tandaan, bawal ang pag-inom sa pampublikong lugar kung hindi otorisado. Igalang ang mga tradisyonal na kaugalian. Nang makita ko ang memo na ito, napagtanto ko ang isang mahalagang bagay. Ang perpektong plano nila ay hindi lamang naghahanap ng efficiency. Ito ay nakabatay sa paggalang at pag-iingat sa iba. Matapos tingnan ang plan, mas naging interesado ako. Paano nagpapakita ang ganitong perpektong paghahanda sa aktwal na paglalakbay? Nagbigay si Marco ng magandang suhestiyon. Anya, may kaibigan ako na flight attendant ng Cebu Pacific. Madalas siyang humahawak ng mga ruta ng balikbayan. Marami raw siyang kawili-wiling kuwento. Gusto mo ba siyang makita? Agad akong tumango. Kahit ang kanilang hitsura sa paliparan ay nakakagulat na, talagang interesado ako kung paano sila kumikilos sa loob ng eroplano. Pagkalipas ng isang oras, nakilala ko si Trina Mendoza sa crew lounge ng Cebu Pacific. Isang veteran flight attendant na may 15 taong karanasan. Madalas siyang nakatalaga sa mga long-haul na ruta. Kumusta?
Anya. Narinig ko kay Marco. Gusto mong malaman ang tungkol sa mga pasaherong balikbayan. Iba na agad ang unang boses ni Trina. May kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Tila handang magkuwento ng isang talagang nakakatuwang kuwento. Sa totoo lang, napaka-popular ng mga ruta ng balikbayan sa aming mga crew. Lahat ng flight attendant ay gustong humawak ng rutang ito, kahit ang mga senior ay gustong-gusto ito. Bakit? Nagtataka kong tanong. Talagang pinapadali ang trabaho. Iba ito sa ibang ruta. Paano ko ba sasabihin? Parang tinutulungan kami ng mga pasahero sa trabaho namin. Uminom ng kape si Trina at nagsimulang magbigay ng detalyadong paliwanag. Una, iba na ang pagsakay. Ang mga karaniwang pasahero ay nagtatanong sa pagpasok nila sa eroplano. Nasaan ang upuan? Saan ilalagay ang bagahe? Nasaan ang banyo? Pero ang mga balikbayan na ito ay tahimik na pumapasok at eksaktong nakikita ang upuan nila, walang tanong. Talaga, hindi ko maitago ang pagkamangha. Oo, at ang pag-aayos ng bagahe ay talagang kahanga-hanga. Pagpasok pa lang, kukunin na ang mga kailangan at agad na aayusin ang natitirang bagahe sa overhead compartment ng maayos. Hindi sila naghahanap o naghila-hila sa kung saan. Inilalagay lang nila ng perpekto, tila naglalaro ng Tetris. Ang kuwento ni Trina ay talagang kakaiba. Nahirapan din ako sa bagahe, sa eroplano kapag naglalakbay, at mas nakakagulat pa kapag nakaupo na sila. Habang naghihintay na umalis ang eroplano, nakasuot na sila ng seatbelt. Kahit hindi na namin kailangang magbigay ng anunsyo tungkol sa seatbelt. Handa na sila. At ang mga cellphone ay naka-airplane mode na ng maaga. Anden masen. Talagang sistematiko. Tama. Pero ang pinaka nakakagulat ay ang oras ng pagkain sa eroplano. Pagkain sa eroplano? Oo. Karaniwan, ang paghahatid ng pagkain sa eroplano ang pinakaabala naming oras. Kailangan naming tanungin ang bawat pasahero. Chicken po ba o beef? Gusto niyo po ba ng vegetarian menu? Tumigil sandali si Trina at nagpatuloy sa isang ekspresyon na talagang kakaiba. Ngunit ang mga balikbayan ay ibang-iba. Bago pa dumating ang oras ng pagkain, handa na ang kanilang lamesa. Binaba na ang lamesa, inihanda na ang napkin, at naghihintay na sila ng nakahanda na ang lahat. At wala silang tanong na kahit ano. Paano nangyayari iyon? Ang mas nakakagulat pa ay ang pagpili ng menu. Bago pa kami magtanong, napagpasyahan na nila ang nais nilang menu at sinasabi na nila ito. Ako, chicken po. Ako, beef po. Kailangan na lang naming dalhin ang menu. Talagang nabigla ako. Kung ganito, malaking oras ang mababawas sa serbisyo. Gaano katagal ang mababawas? Karaniwan, tumatagal ng halos 1 oras at kalahati para maghatid ng pagkain sa 150 pasahero. Pero sa ruta ng balikbayan, natatapos ito sa loob ng 40 minuto. Talagang nakakamangha ang pagkakaiba. Dahil dito, nagkakaroon din kami ng oras upang mag-ingat sa ibang serbisyo. Nagbigay si Trina ng mas nakakagulat na kuwento. At ang pagliligpit ng pagkain ay perpekto rin. Pagkatapos kumain, iniipon nila ang basura sa isang lugar at inaayos ito sa tray upang madali naming kolektahin. Mayroon pa ngang mga naghihiwalay ng mga recyclable. Napakagandang pag-iingat. Tama, pero may mas nakakaantig pa. Ang mga balikbayan ay talagang magalang. Kahit humihingi ng serbisyo, laging magalang ang pagsasalita at hindi nakakalimutang magpasalamat. Sinasabi nilang salamat po sa malalim na Tagalog, Bisaya, at nauunawaan na rin namin ngayon ang salitang iyon. Dandes a. Pagkatapos ng pag-uusap kay Trina, nagtungo ako sa Ayala Center Cebu kung saan sinabi ni Marco na may katulad ding karanasan ang manager ng tindahan doon. Pagpasok sa high-end wing ng Ayala Center, sinalubong ako ni Sofia Dizon, isang veteran manager na nag-asikaso ng mga luxury brand sa loob ng 12 taon. Nakikipag-ugnayan siya sa mga customer mula sa iba't ibang bansa. Kumusta, Anya? Narinig ko kay Marco. Gusto mong malaman ang tungkol sa estilo ng pamimili ng mga balikbayan. Aktama, may isang espesyal na ngiti sa mukha ni Sofia. Tila handa siyang magkuwento ng isang talagang kawili-wiling kuwento. Sa totoo lang, ang mga balikbayan ay talagang espesyal sa tindahan ko.
namimili sila sa ibang paraan kumpara sa ibang customer. Ano ang pagkakaiba? Una, handa na ang lahat bago pa sila pumasok sa tindahan. Karaniwan, ang mga customer ay pumupunta, tumitingin, nagtatanong ng presyo, at nag-iisip, hindi ba? Dinala ako ni Sofia sa likod ng tindahan habang nagpapaliwanag. Ngunit ang mga balikbayan na ito ay alam na eksakto kung ano ang bibilhin bago pa sila dumating. Pagpasok pa lang. Pupunta sila sa eksaktong kinalalagyan ng nais nilang produkto at sasabihin ang tumpak na model name at kulay. Halimbawa, ibigay mo sa akin ang classic flap bag ng Chanel, medium size, black leather, gold chain, ganoon. Talagang kakaiba. Paano nila nalaman iyon ng tumpak? Nagulat ako nang malaman ko. Tapos na pala ang lahat ng research nila sa bahay. Sinuri na ang impormasyon ng produkto sa internet, ikinumpara na ang presyo, at alam na pati ang lokasyon sa loob ng tindahan. Ipinakita ni Sofia ang isang memo ng balikbayan. Talagang nagulat ako. Ang presyo ng parehong produkto sa Cebu, Manila, at Davao ay nakakonvert sa Philippine peso at kanilang foreign currency. Tingnan mo ito, pati ang tax rate at ang pagkakaiba sa presyo bawat taon ay kinakalkula. At isinasaalang-alang pa ang pagbabago ng exchange rate upang magpasya sa pinakamainam na oras ng pagbili. Expert level talaga ito. Bulalas ni Marco, nagulat. Tama. Noong una, nag-alala kami. Dahil mas alam pa nila ang produkto kaysa sa amin. Pero ngayon, mas madali na. Hindi na kailangang magpaliwanag. Nagkuwento pa si Sofia ng isang mas kawili-wiling bagay. At kamakailan, namimili sila sa isang talagang kakaibang paraan. Habang nanonood ng live stream. Live stream? Oo. Sikat daw ang shopping-related live stream sa ibang bansa kung saan sila nakatira. Pumupunta ang balikbayan sa tindahan, binubuksan ang live stream sa smartphone, at namimili. Ang mga manonood ay nagbibigay ng payo sa real time. Isang talagang nakakagulat na kwento. Hindi ko naisip na posible ang shopping at broadcasting ng sabay. Noong una, akala namin kakaiba, pero ngayon, nakakatulong na. Sa pamamagitan ng broadcast, nakikilala ang tindahan namin sa ibang bansa, at ang ibang balikbayan ay nakakakuha ng impormasyon. Nang maaga, isang uri ng free marketing. May pagbabago ba sa pagpapatakbo ng tindahan? Malaki. Nag-iingat kami sa inventory ng mga produkto na madalas hanapin ng mga balikbayan at sinimulan na ring pag-aralan ng mga tauhan ang impormasyon ng produkto sa Ingles, kanilang wika. Nagdagdag pa kami ng staff na marunong magsalita ng Ingles. Dukontas ang ganala nga na. Pagkatapos ng aming pagkikita ni Sofia, nagtungo ako sa Cebu IT Park. May feeling ako na may isa pang kawili-wiling tanawin ang makikita ko doon, isang waterfront area na kumakatawan sa Cebu. Habang nakaupo ako sa isang alfresco sa IT Park, may isang kakaibang tanawin ang napansin ko. Mayroong ilang mga Asian tourist, balikbayan na nakabukas ang laptop at abala sa trabaho, na may magandang city view bilang background. Noong una, akala ko nag-aayos lang sila ng mga larawan sa paglalakbay. Ngunit nang tiningnan ko ng mas malapitan, iba ang ginagawa nila. Nagka-video conference sila. Talagang kakaiba, bulong ko habang nagsimulang mag-obserba. May isang babae na umiinom ng kape habang nagmi-meeting kasama ang mga kasamahan sa screen ng kanyang laptop. Ang tanawin ng Cebu IT Park ang kanilang background. Talagang nakakamangha ang kanyang imahe habang nagsasagawa ng business meeting. Kaya, ang marketing strategy namin para sa quarter na ito ay narinig ko ang boses niya. Narinig ko ang boses niya. Nagpe-present siya sa perpektong Ingles. Ang lalaki sa katabing lamesa ay gumagawa ng dokumento sa kanyang tablet habang may kausap sa kanyang smartphone. Ang nakakagulat ay ang likas na paraan ng paggawa niya ng lahat ng ito. Nang matagal ko siyang inobserbahan, naramdaman ng babaeng nagtatrabaho sa laptop ang aking tingin, at tumingala siya. Nang magtagpo ang aming mga mata, ngumiti siya at nagsalita. Opo, tama. Mamamahayag ako ng The Cebu Daily Tribune. Kung maaari ba akong mag-interview? Siyempre. Sandali lang. Tatapusin ko lang ang meeting. Sinabi niya sa mga kasamahan sa screen na tapos na ang meeting at isinara ang laptop.
Pagkatapos, inanyayahan niya ako na umupo. Ako si Karen Garcia, marketing manager mula sa Los Angeles. Nagtatrabaho ka? Hindi ka ba nagbabakasyon? Opo, tinatawag namin itong workation. Nagtatrabaho at nag-enjoy sa paglalakbay ng sabay. And I see that Tamagaman Baden. Ang salitang workation ay bago sa akin. Ang ideya mismo ng pagsasama ng trabaho at bakasyon ay bago sa akin. Paano mo iyan nagagawa? Hindi ba kakaiba na magtrabaho habang nagbabakasyon? Tumawa si Karen at nagpaliwanag. Ginagamit namin ang time difference. Walang masyadong pagkakaiba sa oras ng Pilipinas at California, US West Coast. Kaya, nagtatrabaho ako kasama ang team sa Pilipinas, Manila, sa umaga, at sa hapon, naglilibot ako sa Cebu. Sa totoo lang, perpekto ang Cebu para sa workation. Naunawaan ko na ito ay isang matalinong paraan. Ginagamit ang time difference upang epektibong gamitin ang parehong oras. Hindi ba nagagalit ang kumpanya? Sa halip, tinatanggap pa. Dahil maaari kaming magproseso ng trabaho sa real time, mas mabilis ang progreso ng project. At mas kaunti ang stress ko dahil nagtatrabaho ako habang nag-enjoy sa paglalakbay. Mas madali ring lumabas ang mga creative idea. Sa lamesa ni Karen, may mga talagang kawili-wiling bagay. Magkatabi ang travel guidebook at work notebook at sa tabi ng mapa ng Cebu, nakasulat ang meeting schedule. Paano mo inaayos ang schedule mo? Hati sa dalawa, trabaho mula 8 a.m. hanggang 1:12 p.m. at turismo sa hapon. Kung magproseso ako ng trabaho alinsunod sa working hours ng US, Manila, maaari akong mag-enjoy sa Cebu sa hapon. At mas kaunti ang tao sa mga lugar ng turista sa hapon. Talagang sistematiko. Isinasaalang-alang ang time difference at pati ang crowd density sa paggawa ng schedule. Ang lalaki sa katabing lamesa na nagtatrabaho sa tablet ay sumali sa aming pag-uusap. Ako si Marco de la Cruz. Nagtatrabaho ako bilang isang developer sa isang startup. Posible rin ba sa isang developer na magtrabaho habang naglalakbay? Sa ngayon, umuunlad ang cloud system at maaari akong magtrabaho kahit saan hanggat may internet. Nagko-code ako kahit sa Mactan. Mas nakakapag-focus ako kapag nakikinig sa tunog ng alon. May dala si Marco na portable Wi-Fi device. Sabi niya, handa siya kung sakaling hindi matatag ang internet ng mga coffee shop sa Cebu. Kakaiba ang tingin sa amin ng mga lokal. Bakit ka nagtatrabaho habang nagbabakasyon? Pero ito ang paraan namin. Binibigyan namin ng bagong kahulugan ang hangganan ng trabaho at buhay. Lumalabas kami sa matigas na office at nagtatrabaho ng malaya na nagpapabuti sa kalidad ng buhay. Ang mga salitang ito ay talagang nakakagulat. Gumawa sila ng isang bagong paraan na pinagsasama at inaayon ang trabaho at bakasyon na lumalabas sa dichotomous thinking ng kasalukuyan. Sa sandaling iyon, may isa pang balikbayan ang nagpakita ng interes sa aming pag-uusap at lumapit. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Crisanta Lopez, isang influencer. Iba ang paraan ko ng pagtatrabaho. Gumagawa ako ng travel content sa real time at ina-upload. Dasko. Nagulat ako nang makita ang gamit ni Crisanta. Expert-level camera at lighting equipment at isang laptop para sa editing lahat ay portable at handa. Kinukunan ko ng litrato ang pagkain na may background ng lapu-lapu at agad na ini-edit at ina-upload sa real time. Upang makita ng mga manonood sa Amerika ang sitwasyon sa Cebu sa real time. 100,000 katao ang nanonood sa stream ko ngayon. Hindi ba mahirap? Hindi naman. Masaya pa nga. Dahil maaari akong magtrabaho at makipagkomunikasyon sa mga manonood habang naglalakbay, tatlong bagay sa isa, at ang mga manonood ay nagbibigay ng payo tungkol sa mga lugar na dapat puntahan sa real time. Isang uri ng crowdsourced na paglalakbay. Habang nakikinig sa kanilang mga kwento, parang natuklasan ko ang isang bagong mundo. Hindi lang sila naglalakbay, pinagsasama nila ang paglalakbay at trabaho ng perpekto, lumilikha ng bagong halaga. Kailan nagsimula ang ganitong paraan? Sumagot si Karen. Sa tingin ko, talagang nagsimula ito pagkatapos ng COVID-19 nang sumigla ang remote work. At pinahahalagahan talaga ng mga Pilipino sa ibang bansa ang efficiency.
Kung hihiwalay mo ang bakasyon at trabaho, sayang ang oras. Kaya, pinagsasama namin ang dalawa upang mapakinabangan ang oras. Dan may kanina. Habang umaalis sa coffee shop, napagtanto ko ang isa pang nakakagulat na katotohanan. Hindi ito isang individual na pagbabago, kundi isang kultural na pagbabago. Isang ganap na bagong diskarte na nagpapabuti sa kalidad ng buhay habang ginagamit ang oras ng perpekto. Paano naapektuhan ng mga individual na pagbabagong ito ang buong sistema ng paliparan? Upang sagutin ang tanong na iyon, bumalik ako sa MCIA. Sa pagkakataong ito, dinala ako ni Marco sa isang espesyal na lugar, ang Airport Control Center. Doon, nakilala ko si Ruel Fernandez, isang veteran control center manager. Siya, na humawak ng operasyon ng paliparan sa loob ng 20 taon, ay isang expert sa passenger flow analysis. Anya, may gusto akong ipakita sa iyong talagang kawili-wiling data. Isang nakakagulat na pagbabago ang nagaganap sa paliparan na ito nitong nakaraang ilang buwan. Masa. Pagpasok sa control center, sinalubong ako ng maraming monitor. Ang real-time video ng iba't ibang bahagi ng paliparan ay ipinakita sa bawat screen at ang paggalaw ng mga pasahero ay makikita sa isang sulyap. Tila tumitingin ako sa isang malaking chessboard mula sa itaas. Ito ang video na kinuha 3 buwan na ang nakalipas, sabi ni Ruel, itinuro ang isang screen. Ang video ay nagpakita ng isang karaniwang tanawin ng paliparan. Random na gumagalaw ang mga pasahero, may mga taong nalilito, at mga manlalakbay na nahihirapan sa kanilang bagahe. Isang karaniwang araw sa paliparan. Gaya ng nakikita mo, karamihan sa mga pasahero ay gumagalaw ng hindi efficient. Paulit-ulit silang bumabalik sa parehong lugar at marami ang hindi kinakailangang movement. Naglalakad sila ng average na 2.5 kilometers mula check-in hanggang gate. Ngunit ito ang kamakailang video. Ibinukas ni Ruel ang isa pang screen. Ang nakakagulat ay pareho ang espasyo, ngunit ibang-iba ang tanawin. Ang isang partikular na grupo ng mga pasahero ay gumagalaw ng natural, tila dumadaloy ang tubig, ngunit napakahusay. Ang check-in counter, security checkpoint, at duty-free, ang lahat ng flow ay tila optimized. Nakakagulat talaga. Paano posible ang ganitong pagkakaiba? Noong una, hindi rin namin naintindihan. Ngunit nang suriin namin, inaaral ng mga balikbayan ang layout ng paliparan bago pa sila umalis. Sa ibang bansa, gumagalaw sila na kinakalkula ang pinakamainam na flow. Ang average distance ng paglalakbay ay 1.2 kilometers. Binabawasan nila ito ng higit sa kalahati. Kinuha ni Ruel ang isang tablet at nagpakita ng mas konkretong data. Ito ang resulta ng passenger movement pattern analysis. Ikinumpara namin ang average stay time ng mga karaniwang pasahero at ng mga balikbayan. Danapaka. Nang makita ko ang graph sa screen, talagang nabigla ako. Ang oras na kailangan mula check-in hanggang pagdating sa gate ay average na 2 oras at 30 minuto para sa karaniwang pasahero, ngunit 1 oras at 30 minuto lang para sa mga balikbayan. Eksaktong 1 oras ang pagkakaiba. Halos 40% ang nabawas. Tama. Ang mas nakakagulat pa ay ang oras ng pagdaan sa security check. Ang karaniwang pasahero ay tumatagal ng average na 25 minuto, ngunit ang mga balikbayan ay wala pang 10 minuto. Arata, bakit may ganoong pagkakaiba? Perpekto ang kanilang paghahanda. Ang mga liquid ay inilalagay sa ibang bag, at ang laptop o tablet ay inayos upang madaling makuha. Naghahanda rin sila ng mga bagay na madaling hubarin at inilalagay pa nila ang mga loose coins at susi sa bulsa sa kanilang bag ng maaga. Nang marinig ang paliwanag ni Ruel, naisip kong talagang sistematiko sila. Inaasahan nila ang lahat ng proseso ng maaga at naghahanda. Ngunit ang efficiency na ito ay nakakaapekto rin sa ibang pasahero. Nagpakita si Ruel ng isa pang data. Sinuri namin ang flow ng mga balikbayan at inayos namin ang paglalagay ng mga pasilidad ng paliparan. Binago namin ang lokasyon ng mga signage at inayos ang waiting space. Bilang resulta, ang movement efficiency ng lahat ng pasahero ay tumaas ng 1.5%, isang talagang nakakagulat na kwento.
Ang efficient na pagkilos ng isang grupo ay humantong sa pagpapabuti ng buong sistema. Sa katunayan, ginagamit ng mga balikbayan ang airport app ng aktibo upang suriin ang real-time crowd density at kinakalkula pa ang waiting time sa security check. Sinusuri pa nila ang lokasyon at kagamitan ng banyo. Ipinapakita ba ang ganoong impormasyon? Oo, isang serbisyo na ibinibigay ng app ng paliparan. Ngunit hindi ito ginagamit ng karamihan sa mga pasahero. Ngunit ang mga balikbayan na ito ay talagang aktibong gumagamit ng mga function na ito. Dahil sa kanila, pinabuti pa namin ang app. Nagpatuloy si Ruel sa pagpapakita ng kawili-wiling data. Mas maaga rin silang nakakakuha ng baggage. Sinusuri nila ang lokasyon ng baggage belt ng maaga at naghihintay sa pinaka-efficient na lugar. Kinakalkula pa nila na ang pinakamainam na lokasyon ay 3 metro mula sa simula ng pag-ikot ng belt. Kinakalkula nila ang lahat ng maaga. Tama. Kaya, pinag-aaralan namin ang pattern ng mga balikbayan at nagbibigay ng mas mahusay na serbisyo sa ibang pasahero. Halimbawa, nang ipakita namin ang pinakamainam na waiting spot sa paligid ng baggage belt, ang pangkalahatang oras ng pagkuha ng bagahe ay nabawasan ng 20%. Ang huling ipinakita ni Ruel ay talagang nakakagulat. Ang resulta ng Airport Satisfaction Survey. Ang satisfaction score ng mga balikbayan sa serbisyo ng paliparan ay 93%. Kung ikukumpara sa average ng ibang bansa na 78%, napakataas nito. Ano ang dahilan ng mataas na satisfaction? Sa tingin ko, dahil ang lahat ay nasa loob ng kanilang inaasahan. Dahil nagplano at naghanda sila ng maaga, kakaunti ang hindi inaasahang sitwasyon. Sa kabilang banda, ang ibang pasahero ay madalas na stress dahil mas matagal kaysa sa inaasahan o komplikado ang proseso. Isang talagang logical analysis. Ang perpektong paghahanda ay humahantong sa mataas na satisfaction. Ngayon, kami na mismo ang nag-aaral sa flow ng mga balikbayan. Sinusuri namin ang kanilang efficient movement at ginagamit ito bilang reference para sa operasyon ng paliparan. Ito ay naging isang uri ng laboratory. Dahil dito, napabuti ng malaki ang overall operational efficiency ng paliparan. Ang ibang pasahero ay nakakagamit na rin ng paliparan ng mas mabilis at mas maginhawa. Tinuruan kami ng mga balikbayan. Paglabas ko sa control center, nakaramdam ako ng malalim na pagkaunawa. Nasaksihan ko ang isang nakakagulat na proseso kung saan ang isang maliit na individual na pagbabago ay humantong sa pagbabago ng buong sistema. Hindi lang ito isang trend ng turismo, kundi ang simula ng isang talagang makabuluhang pagbabago. Pagkatapos umalis sa control center, dahan-dahan kong sinimulan tingnan ang paliparan. Ang mga pagbabago na hindi ko nakita noong una kong dumating ay nagsimulang mapansin. Gusto kong makita ng direkta kung paano lumitaw ang pagpapabuti ng sistema na sinabi ni Ruel. Habang naglalakad ako sa terminal, ang unang nakita ko ay ang mga signage. May mga karagdagang sign sa Tagalog at Bisaya sa lahat ng dako. Hindi lang ito basta pagsasalin, kasama pa ang mga sagot sa madalas na tanong ng mga balikbayan. Hindi lang ang basic information tulad ng baggage claim, money changer, at duty-free, kundi pati na rin ang detalyadong impormasyon tungkol sa airport Wi-Fi connection at transportation. Papuntang syudad ay ipinapakita sa kanilang wika. Nagsalita ako sa isang staff na nagtatrabaho malapit sa check-in counter. Kailan pa ginawa ang mga sign na ito? Nagsimula kaming maglagay ng isa-isa nitong nakaraang ilang buwan. Naramdaman namin ang pangangailangan dahil dumarami ang mga balikbayan. Noong una, gumamit kami ng translator, pero ang mga balikbayan na mismo ang nag-ayos ng natural expression. Nagbigay pa ang staff ng isang mas kawili-wiling kwento. Noong una, nahirapan din kami dahil hindi namin alam ang kanilang wika, pero ngayon, kumukuha na kami ng simple language education. Kumusta po? Salamat po. Ganoong mga pagbati ay kaya na namin. Bakit kayo natutong magsalita ng kanilang wika? Tuwang-tuwa ang mga balikbayan. Kapag binati namin sila sa Tagalog, Bisaya, talagang natutuwa sila at nakikipag-ugnayan ng mas malapit. Kaya, natural lang na nagsimula kaming matuto. Ngayon, kaya na naming sabihin ang mga ekspresyon tulad ng ingat po at mabuting paglalakbay. Talagang naantig ako nang marinig ang kuwentong ito.
Naramdaman ko ang pagsisikap na lampasan ang language barrier at makipag-ugnayan. Habang naglalakad patungo sa duty-free area, natuklasan ko ang isa pang pagbabago. Iba na ang layout ng tindahan. Ang flow ay pinabuti ng mas efficient at lumaki ang waiting space. Nang tanungin ko ang isang duty-free staff, isang talagang kawili-wiling sagot ang nakuha ko. Sinuri namin ang shopping pattern ng mga balikbayan at binago ang layout ng tindahan. Nalaman namin kung anong mga produkto ang madalas nilang hanapin at kung paano sila gumagalaw, at pinabuti namin ito upang mas maginhawa silang makabili. Ano ang reaksyon ng ibang customer? Talagang maganda. Pinabuti namin ito para sa mga balikbayan, ngunit mas madali na ring mamili ang ibang mga customer. Lalo na, nang ilagay namin ang section ng mga Philippine-made na produkto pinya, kape, pasalubong. Malapit sa pasukan, tumaas din ang sales. Ang mga pagbabagong ito ay makikita sa lahat ng dako. Sa resting space, dumami ang mga outlet para sa pag-charge ng cellphone at mas mabilis na rin ang free wifi. Ang lahat ng pagbabago ay patungo sa direksyon ng pagpapabuti ng efficiency at convenience. Si Patricio, isang security personnel na nakita ko malapit sa security checkpoint, ay nagkuwento ng mas konkretong pagbabago. Dahil sa mga balikbayan, talagang napadali ang trabaho namin. Dahil alam na nila ang proseso ng security check ng maaga, nabawasan ang waiting time. Ano ang pinakamalaking pagbabago? Dati, kailangan naming magpaliwanag sa bawat pasahero, kunin ang laptop, ilagay ang liquid sa labas, hubarin ang belt. Ngunit alam na ng mga balikbayan ang lahat at tapos na ang paghahanda bago pa kami magsalita. Tumutulong pa sila sa ibang pasahero na nalilito. Nagbigay pa si Patricio ng mas nakakagulat na kwento. Nagsimula ring matuto ang ibang pasahero sa mga balikbayan. Inobserbahan nila kung paano maghanda at kung anong sequence ang dapat sundin. Dahil dito, ang overall security check time ay nabawasan ng 30%. Isang talagang kawili-wiling penomena. Ang efficient method ng mga balikbayan ay nakakaapekto rin sa ibang pasahero. Kaya, pangkalahatan, nabawasan ang oras ng security check. Naging magandang halimbawa ang mga balikbayan. Tinatawag namin silang mga naglalakad na manual ngayon. Habang nasa tren ako, pabalik sa Cebu City, pagkatapos ng huling observation sa paliparan, inayos ko ang mga karanasan ko nitong nakaraang ilang araw. Habang pinapanood ko ang tanawin ng Cebu na dumadaan sa bintana, ang maraming piraso ng puzzle sa aking isip ay nagsimulang magkabit-kabit ng isa-isa. Nakaupo ako sa isang bench sa Plaza Independencia at nag-isip ng mas malalim. Saan nagmula ang mga katangiyang ito? Bakit ganito maglakbay ang mga balikbayan? Naalala ko ang aking coverage sa Maynila ilang taon na ang nakakaraan. Ang perpektong kaayusan na nakita ko sa LRT, ang masusing time management ng mga white-collar workers. Ang masusing paghahanda ng mga estudyante noong panahong iyon, inakala kong katangian lang iyon ng lipunan, ngunit ngayon, nakita ko na ang cultural DNA na iyon ay lumitaw sa paglalakbay. Sa wakas, naintindihan ko. Napalo ko ang aking tuhod. Para sa mga Pilipino na ito, ang paglalakbay ay isa ring proyekto, isang misyon na dapat tagumpay. Kaya, nagpaplano sila ng perpekto, nagsasagawa ng efficient, at nagsisikap na makakuha ng pinakamahusay na resulta. Ngunit ang mahalaga rito ay ang diskarte na ito ay hindi kailanman malamig o mekanikal. Sa halip, nakabatay ito sa puso ng pagpapahalaga sa paglalakbay. Isang matinding pagnanais na makita, maranasan, at matuto ng pinakamarami hanggat maari sa limitadong oras at budget. Habang naglalakad ako sa harap ng Fort San Pedro, napagtanto ko ang isa pang mahalagang bagay. Ang ganitong paraan ng paglalakbay ng mga balikbayan ay hindi lamang isang individual na pagpili. Binabago nito ang kapaligiran sa paligid. Ang pinagsamang patotoo ni Liza, Trina, Sofia, Ruel, at ng maraming airport staff na nakilala ko ay nagpapakita ng isang malinaw na katotohanan. Ang sistematiko at efficient na pagkilos ng mga balikbayan ay nagpapabuti sa infrastruktura ng turismo ng Pilipinas. Ito ang istruktura ng good cycle na pagtanto ko. Ang perpektong paghahanda at efficiency ng mga balikbayan ay nagpapadali sa trabaho ng mga service provider
na nagreresulta sa mas mahusay na serbisyo at ito naman ay humahantong sa pagtaas ng satisfaction ng lahat ng gumagamit. Isang istruktura ng good cycle. Habang dumadaan ako sa waterfront, pinagsama ko ang pinakamahalagang pagkaunawa na nakuha ko sa lahat ng karanasang ito. Ito ang pagpapakita ng isang bagong pamantayan. Ipinapakita ng mga balikbayan ang isang bagong pamantayan kung paano dapat ang isang turista, balikbayan. Ang imahe ng isang huwarang balikbayan na may preparation, efficiency, at malasakit pag-iingat sa iba. At ang pamantayang ito ay nakakaapekto sa mas maraming tao. Gaya ng sinabi ni Patricio, ang ibang mga pasahero ay nagsimulang matuto sa mga balikbayan at ang mga airport staff ay nag-aaral ng kanilang paraan upang magbigay ng mas mahusay na serbisyo. Nakaupo sa isang bench na tanaw ang Mactan, inayos ko ang pinakamahalagang pagkaunawa. Ang kapangyarihan ng kultura, nakapangyarihan ng kultura. Ang katutubong kultural na katangian ng isang lahi ay maaaring magdulot ng positibong epekto sa ibang kultura, lampas sa mga hangganan. Hindi ipinatupad ng mga balikbayan ang kanilang paraan sa iba. Naglakbay lang sila sa paraan na sa tingin nila ay tama. Ngunit ang resulta ay nakakagulat. Kusang loob na gustong matuto ng mga tao sa paligid ang kanilang paraan. Ito ang tunay na paraan ng pagpapalaganap ng kultura, kumbinsido ako. Hindi sa pamamagitan ng pamimilit o propaganda, kundi sa pamamagitan ng pagkalat ng natural sa pamamagitan ng isang magandang halimbawa. At sa prosesong iyon, nakikinabang ang lahat. Ito ang hitsura ng tunay na cultural exchange. Kinabukasan ng umaga, nakaupo ako sa editorial meeting room ng The Cebu Daily Tribune. Ang mga materyales na inayos ko sa loob ng ilang araw ay nakatambak sa lamesa. Ang travel plan na ipinakita ni Liza, ang patotoo ni Trina, ang shopping data na ibinigay ni Sofia, ang airport analysis data ni Ruel lahat ay bumubuo ng isang malaking kuwento. Pumasok sa meeting room ang editor-in-chief, si Roberto Macintosh, at ngumiti. Isang veteran journalist na may tuti-taong karanasan, sikat siya sa kanyang instinct para sa magandang kuwento. Anya, narinig ko na mayroon kang talagang kawili-wiling pitch. Ano ba iyon? Huminga ako ng malalim habang inihahanda ang presentation. Maipaparating ko ba ng maayos ang kahalagahan ng kuwentong ito sa mga editor? Sir, mga kasamahan. Ang kuwento na ikukuwento ko ngayon ay hindi lamang tungkol sa isang trend ng turismo. Ang nasasaksihan natin ay ang site ng isang kultural na pagbabago. Ang tingin ng mga mamamahayag sa meeting room ay nakatuon sa akin. Ang coverage na ito, na nagsimula ilang araw na ang nakalipas sa MCIA, ay lubos na lumampas sa aking inaasahan. Noong una, inakala ko na ito ay isang simpleng artikulo tungkol sa mga kakaibang balikbayan, ngunit ngayon, kumbinsido ako. Ito ay isang penomena na nagdudulot ng makabuluhang pagbabago sa ating buong lipunan. Ipinakita ko ang unang materyal at nagsimulang magpaliwanag. Ang mga larawan na kinuha sa paliparan at ang patotoo ni Liza. Tingnan ninyo ang perpektong organisasyon ng mga balikbayan na ito. Nilalapitan nila ang paglalakbay bilang isang proyekto. Nagpaplano sila ng lahat ng maaga, nagsasagawa ng efficient, at nagsisikap na makakuha ng pinakamahusay na resulta. Tinaas ni Sarah Williams, ang culture reporter, ang kamay niya, pero ganoon ba ka-espesyal? Hindi ba may mga turista mula sa lahat ng bansa na thorough? Isang magandang tanong. Kinuha ko ang patotoo ni Trina. Siyempre, may mga individual na thorough na manlalakbay. Ngunit hindi ito individual level. Ito ay isang kultural na penomena. Pakinggan ninyo ang patotoo ng Cebu Pacific Crew. Ipinaliwanag ko ang nakakagulat na efficiency sa loob ng eroplano na sinabi ni Trina. Ang preset table setting, ang pre-selected menu, ang perpektong pag-aayos ng bagahe, binigyang diin ko na ang lahat ay sistematiko at pare-pareho. Kung ang pattern na ito ay individual na katangian, magkakaiba-iba dapat. Ngunit halos lahat ng balikbayan ay nagpapakita ng ganitong hitsura. Ito ay katangian ng kultura, hindi tagumpay ng individual. Nagpakita ng interes si David Richardson, ang economic reporter. Ano ang epekto sa ekonomiya? Mayroon bang aktwal na masusukat na pagbabago? Ganoon ako naghihintay.
Ibinuklat ko ang data ni Sofia. Tingnan ninyo ang pagbabago sa tindahan ng Ayala Center Cebu. Halos zero ang return rate ng mga balikbayan customer. Walang impulse buying. At ang lahat ng pagbili ay nakabatay sa maingat na pagpaplano. Ano ang epekto nito sa operasyon ng tindahan? Mas madali raw ang inventory management. Dahil sa predictable consumption pattern, posible ang mas efficient na operasyon. At ang mga pagbabagong ito ay nakakatulong din sa ibang customer. Ang sistema na pinabuti para sa mga balikbayan ay nakikinabang sa lahat ng customer. Nagtanong si Emma Thompson, ang social reporter, ng isang kawili-wiling tanong, ano ang social ripple effect? Talaga bang nakakaapekto ito sa ating buong lipunan? Sa tingin ko ito ang pinakamahalagang bahagi, at ipinakita ko ang data ni Ruel. Ang airport operational efficiency ay tumaas ng labang 5%. Nang sinuri namin ang flow ng mga balikbayan at inayos ang mga pasilidad, nakinabang ang lahat ng pasahero. Talagang nakakagulat na numero. Hindi lang iyon, ang pagbabago sa pananaw ng staff ang mas mahalaga. Natututo sila ng bagong pamantayan ng serbisyo sa pamamagitan ng mga balikbayan. Ikinuwento ko ng isa-isa ang patotoo ng airport staff. Binigyang diin ko na ang lahat ay konektado ang pasasalamat ni Liza, ang pagtaas ng work efficiency ni Trina, at ang pagbawas ng oras ng security check ni Patricio. Nagpakita ng malalim na interes ang editor-in-chief. Ang sinasabi mo ay hindi lang isang pagbabago sa kultura ng turismo, kundi ang pagpapabuti ng sistema ng lipunan. Tama po, Sir. At ang pinakanakakagulat ay ang lahat ng pagbabagong ito ay nangyayari ng natural, nang walang pamimilit o panggigipit. Ikinuwento ko ang tungkol sa workation culture. Ang bagong lifestyle na nagbabakasyon at nagtatrabaho, ng sabay, at ang efficient time management na gumagamit ng time difference. Naglalakbay lang sila sa sarili nilang paraan. Ngunit ang resulta ay ang pagpapabuti ng kapaligiran sa paligid. Ang ibang tao ay kusang loob na gustong matuto. Nagbigay si Sarah ng isang mahalagang punto. Pero hindi ba nakakasira sa saya ng paglalakbay ang ganitong perfectionist approach? Kung masyadong planado, hindi ba makakaligtaan ang kagalakan ng spontaneity at accidental discovery? Inasahan ko ang tanong na ito. Noong una, ganoon din ang naisip ko. Ngunit nang makita ko mismo ang mga balikbayan, hindi sila mukhang stress. Sa halip, mas mukha pa silang relaxed. Bakit? Dahil planado ang lahat, kakaunti ang hindi inaasahang sitwasyon. Kaya, mas maaari silang mag-enjoy sa paglalakbay. Isang paradoxical effect kung saan ang efficiency ay nagpapabawas ng stress. Bukod pa rito, kung titingnan mo ang kanilang plano, may sapat na oras na inilaan para sa free time. Nakasulat doon, oras para sa hindi sinasadyang pagtuklas. Tumango ang editor-in-chief. Talagang kawili-wiling pananaw. Ano ang ibig sabihin ng kuwentong ito sa ating mga mambabasa? Sir, ang kuwentong ito ay nagdadala ng ilang mahahalagang mensahe. Una, ang kapangyarihan ng kultura, na ang katutubong katangian ng isang lahi ay maaaring magdulot ng positibong epekto, lampas sa mga hangganan. Tumigil ako sandali at tiningnan ang meeting room. Lahat sila ay nakatuon. Pangalawa, ang paraan ng pagbabago, na ang pagpapabuti ay maaaring mangyari ng natural sa pamamagitan ng isang magandang halimbawa, hindi sa pamamagitan ng pamimilit o propaganda. Pangatlo, na ang efficiency at malasakit ay maaaring magsabay. And quote andal. Sabi ng editor-in-chief sa isang expression na puno ng kumpiyansa. Anya, ang natuklasan mo ay hindi lang tungkol sa trend ng turismo. Ito ay nagtatala ng kapanganakan ng isang bagong lifestyle. Tama po. At talagang interesado ako kung paano pauunlad ang pagbabagong ito. Nagpasiya ang editor-in-chief. Gawin nating feature story ang kuwentong ito. At magplano pa ng coverage. Gusto kong malaman kung paano lumalabas ang pagbabagong ito sa Maynila at Davao. Gesta, paglabas ko sa meeting room, nakaramdam ako ng pagmamalaki. Ang coverage na nagsimula sa simpleng kuryosidad ay naging isang makabuluhang kuwento. Nang makabalik ako sa aking desk pagkatapos ng editorial meeting, talagang nakaramdam ako ng kasiyahan.
Binuksan ko ang laptop at sinimulan ang paggawa ng artikulo. Habang nagsusulat, ang mga karanasan ko nitong nakaraang ilang araw ay nagsimulang bumalik isa-isa. Ang nakakagulat na tanawin na una kong nasaksihan sa paliparan. Ang taos-pusong patotoo ni Liza. Ang nakakaantig na kuwento ni Trina. Ang konkretong data na ibinigay ni Sofia. At ang pagkikita ko sa mga taong nagsasagawa nito. Habang nagsusulat ng artikulo, naisip ko, ang pagbabagong ito ba ay nangyayari lang sa Cebu? Paano naman sa ibang lungsod ng Pilipinas? Tiningnan ko ang kalendaryo sa gilid ng desk, may business trip ako sa Maynila sa susunod na linggo. Maaari akong dumaan sa NAIA. At may mas malaking plano ang gumuguhit sa aking isip. Makikipag-ugnayan ako sa editor-in-chief at susubukan kong bisitahin ang bansa kung saan sila naninirahan US, Canada upang malaman ang roots kung paano nabuo ang kakaibang kultura ng paglalakbay na ito. Pagkatapos ng pagsulat ng artikulo, pininalisa ko ang title. Ang tahimik na revolusyon na nagpapabago sa Cebu, ang pagdating ng bagong kultura ng paglalakbay. Habang isinusulat ko ang huling talata, naisip ko, maaaring ang nasasaksihan natin ngayon ay ang sandali kung saan magbubukas ang isang bagong kabanata sa kultura ng paglalakbay sa buong mundo. Sa labas ng bintana, maganda ang pagkulay ng sunset sa Cebu. Kung ilalabas ang artikulong ito bukas, maraming tao ang magbabasa. Ano kaya ang reaksyon nila? Ngunit may isang bagay akong sigurado. Ang kuwentong ito ay magbibigay ng bagong pananaw sa mga tao, lampas pa sa isang simpleng artikulo. Ang mensahe ng pag-asa na ang efficiency at malasakit ay maaaring magsabay, na ang isang maliit na individual na pagbabago ay maaaring lumikha ng malaking pagbabago, at na ang iba't ibang kultura ay maaaring magkita at lumikha ng mas magandang resulta. Ang sunset sa Cebu ay nagpapahid ng ginintuang kulay sa mga bubong ng mga bahay at mga skyscraper. Ang nakasulat doon ay hindi lang tala ng pagkilos ng mga balikbayan, kundi ang isang magandang sagot para sa maayos na pamumuhay ng tao at tao. Nang simulan ko ang coverage, inilarawan ko sila bilang mga time traveler na nagmula sa hinaharap. Ngunit ang tunay na kahulugan nito ay nauunawaan ko ngayon. Hindi sila gumagamit ng magic upang manipulahin ang oras. Sinasabi lang nila na ang oras ng iba ay kasing halaga ng kanilang oras. Ang perpektong paghahanda at pila na nakita ko sa paliparan, iyon ay isang tahimik na regalo upang hindi maghintay ang susunod na nakapila. Ang pagkilos na nagliligpit ng lamesa ng maayos. Iyon ay isang hindi nakikitang love letter upang maging komportable ang susunod na uupo. Ang efficiency na ikinagulat natin ay laging dumadaloy sa kaibuturan ng malasakit sa kapwa. Kapag nagbigay ka ng kaunting pagod, ang flow ng kabuuan ay nagiging mas maayos. Kapag nagkapatong-patong ang maliit na pagtitiis at pag-iingat na iyon, ang malaking sistema ng lipunan ay nagiging mas maamo at mas mainit. Balikan mo ang salitang binigkas ng mga lokal na tauhan. Ang tunay ay makikita sa loob ng 3 segundo. Ano ba ang 3 segundong iyon? Maaaring ito ang 3 segundo ng paglingon upang suriin kung may nakalimutan bago umalis. O ang 3 segundo ng pagyuko at pagsabi ng salamat po sa tauhan na dumaan. At maaaring ito ang 3 segundo upang ayusin ang sariling bagahe at magbigay ng espasyo para sa susunod na tao. Ang pinagsama-samang 3 segundong iyon ay lumampas sa language barrier, lumampas sa hangganan, at nagpaantig sa puso ng mga tao sa Cebu. Bilang isang aesthetic na isinasalaysay sa pamamagitan ng likod, hindi sa pamamagitan ng sapilitang patakaran, tinuruan tayo nito ng mas matindi kaysa sa anumang aklat-aralin. Ang dignidad ay ang ginagawa mo kapag walang nakakakita. Ang nakatagong lakas na dumadaloy sa iyo, na nanonood ng video na ito ngayon, ay hindi isang espesyal na kakayahan. Ito ay ang puso ng pag-iingat sa iba at ang ugali ng paglilinis ng espasyo na kinasanayan mo mula pagkabata. Ang iyong kaswal na pagkilos ay talagang tumutulong sa trabaho ng isang tao, nagliligtas sa puso ng isang tao, at lumilikha ng isang tahimik na revolusyon sa isang lugar sa mundo. Ang himalang ito na nangyari sa ilalim ng araw ng Pilipinas ay hindi isang pangyayari sa malayong bansa. Ito ay kumakalat bilang isang bagong wave ng kabaitan sa bawat lugar na iyong nilalakbay at sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa pagtingin sa tanawin,
kundi isang pagkilos ng pagpapakita ng kalagayan ng sarili mong puso sa lugar na iyon. Gaya ng kusang loob na nagsimulang matuto ng Tagalog, Bisaya ang mga airport staff sa Cebu, ang mabuting gawa ay tiyak na makakarating sa puso ng isang tao at sa huli, babalik bilang malaking pagmamahal. Handa na ba kayo para sa susunod na paglalakbay? Ang iyong bagahe ay tiyak na puno ng passport, damit, at ang through segundong kabaitan na magpapabago sa mundo. Naway ang kuwentong ito ay magbigay ng kaunting liwanag sa iyong bukas. Magkita tayong muli sa susunod na video.